May mga gabi kapag ang kagubatan ay napakatahimik na ang mga tao ay naniniwala na may isang nilalang na nanonood, at kung makarinig ka ng pusang yaw sa kalagitnaan ng gabi, huwag kang lumingon. Dahil baka hindi ito pusa. Mula pa noong bata pa siya, alam na ni Lando ang mga kanta ni Lolo Omer ng nilalang ng dilim. Mga nilalang na maaaring mag-transform bilang tao na naninirahan sa piling natin, naghihintay sa sandali na ang dilim ay sapat na upang ipakita ang kanilang mga sarili. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang gawa-gawa lamang. Hanggang sa gabing iyon, ang gabi kung kailan nagbago ang lahat sa buhay ni Lando. Isang maulan na gabi, sa gitna ng madilim na kabubatan, sinundan ni Lando si Lolo Omer mula sa isang healing session sa karatig na yon. Tinawid nilang dalawa ang landas ng kabubatan, lugar na iniiwasan ng mga taga-nayon dahil sa bulong-bulungan, may isang taong hindi na bumalik sa lugar na yon. Natawa si Lando sa mga kwentong iyon. Hanggang sa nakakita siya ng itim na pusa, nakatayong hindi gumagalaw sa gitna ng daanan. Hindi niyaw. Walang galaw. Ngunit narinig ni Lando ang boses ng isang batang lalaki sa kanyang isipan. Halika, ako ang kailangan mo eh. Nanginginig siya. At nang siya ay tumalikod na para umalis, ang pusa ay lumundag kumamot sa kaliwang pisngi, nag-iwan ng marka na hinding-hindi kupas. Mula sa sandaling iyon, hindi na siya tao. Ang kanyang mga tainga ay nagsimulang makarinig ng mga tunog na hindi naririnig ng iba. Nakita ng kanyang mga mata ang mga bagay na lumalabas lamang sa mga kwentong bayan. At ang kanyang mga kamay tumubo ang mga itim na kuko na parang sa isang nocturnal cat. Kasabay nito, isang bangungot ang kumalat sa buong nayon. Mga nawawalang tao. Sigaw ng hating gabi. Bumulong ang mga taga-nayon, ang aswang ay bumalik na. Ipause, pagkatapos ay bumaba ang boses. Ngunit sinong mag-aakala ang piniling lumaban sa kanila? Ay isang mahirap na binata na minsan ay nakita ang lahat bilang isang pambata na kalokohan. Ito ang kwento ni Lando, ang nagdadala ng mutya ng kuko ng pusa, at ang pakikipaglaban sa mga halimaw na nagkukubli sa dilim gamit ang mga kuko ng itim na pusa. May isang liblib na bahagi ng Pilipinas kung saan lumulubog ang araw sa likod ng makakapal na kabundukan at nilalamon ng kadiliman ang buong buhay pagkalipas ng alas 6. Doon nabubuhay ang mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya at takot. Si Lando, isang binata, ay nakatira kay Lolo Omer, ang pinakamatandang tagagamot sa nayon. Naulila sa murang edad, lumaki si Lando na nagbubuntong hininga at nagdarasal. Wala siyang alam na kayamanan, tanging kahirapan, kumakain ng kanin na may asin, at ang mga kwentong bayan na sinasabi sa kanya ng kanyang ama gabi-gabi. Ngunit ngayong gabi ay ang unang pagkakataon na kailangan nilang maglakad sa kabubatan sa gabi, pagkatapos gamutin ang isang buntis sa isang kalapit na nayon. Kakatapos lang ng ulan, makulimlim ang langit, madulas ang lupa, at malamig ang hangin. Omer, half joking, half serious, dahan-dahan lang, apo sa gubat na to, hindi lang ahas ang dapat mong katakutan. Natawa si Lando, ngunit sinundan siya ng kanyang mga mata, tumatawid sa maputik na landas. Isang mahinang tunog ang nagmula sa harapan. Sa bakanting daanan, may nakatayong itim na pusa na nakaharang sa daan. Hindi gumagalaw. Nag-unblink. Ang titig nito tila tumusok sa kaluluwa ni Lando. Natigilan si Lando. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Nilingon niya ang kanyang lolo, ngunit may pinupulot si Omer, walang naririnig. Muling umalinggaw-gaw ang boses. Halika ni. Umatras si Lando at sumugod ang pusa, kumamot ng malakas sa kaliwang pisngi. Umagos ang dugo.
Isang lamig ang dumaloy sa kanyang bulugod. Napaluhod siya, nanginginig ang mga kamay. Pero hindi siya sumigaw. Walang ibang ingay kung hindi ang marahas niyang paghinga. From that moment nagbago ang lahat. Naramdaman ni Lando na mas bumilis ang tibok ng kanyang puso kaysa karaniwan. Narinig ng kanyang tenga ang hiyawan ng mga insektong gumagapang sa lupa. Tinusok ng mga mata ang dilim na parang araw. At ang kanyang kamay, ang kanyang mga kuko ay humahaba, matalas na parang pusa. Hindi lang nag-iwan ng sugat ang gasgas na yon, ito ay isang wake-up call. Isang marka. Isang mutya. Lumingon si Guillermo, nakayuko si Lando. Sa kanyang pisngi ay may 3 matingkad na pulang gasgas. Sumugod siya, hinila pataas si Lando, nag-aalala ang mga mata. Apo! Apo! Anong nangyari? Sinubukan ni Lando na magsalita, ngunit hindi siya makapagsalita. Nauutal lang siya. Narito ang pusa, ito, nagsasalita ito. Natahimik si Omer ng ilang segundo, pagkatapos ay bumulong. Ngayon pa lang nagsimula, apo, ngayong gabi binigyan ka ng kapangyarihan. Pero hindi basta-basta to, isang sumpa rin ito kung hindi mo kayang dalhin. Ito ang unang gabi. Ang gabi kung kailan ang isang hindi kilalang binata ay minarkahan ng isang sinaunang puwersa. The night when mutya ng kuko ng pusa chose his successor. At iyon ay simula pa lamang ng isang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga nilalang na nabubuhay sa kadiliman. Kung ikaw yon, pipiliin mo bang tumakas o gamitin ang iyong mga kuko para lumaban? Matapos ang nakamamatay na gabing iyon, hindi na si Lando ang walang pangalan na batang lalaki ng mahirap na nayon. Nagising siya na may isang gasgas pa rin na malinaw na nakatatak sa kaliwang pisngi, at kasama niya ang isang hindi matukoy na takot. Walang nakaintindi sa nangyari maliban sa matandang si Omer, na laging tahimik tungkol sa nakaraan. Tahimik na nakaupo si Lando sa beranda, malayo ang tingin sa kabubatan. Aba, mga magulang mo, iniwan ka nila, bakit? Natahimik si Omer ng ilang segundo, pagkatapos ay naglabas ng isang lumang panyo, sa loob ay may gusot na sulat. Hindi ka nila iniwan, umalis sila para humanap ng kinabukasan, pero hindi na bumalik. Siguro dahil ang sumunod sa kanila, hindi na sila hahayaang mabuhay. Ang eksena ng pag-alis ng mga magulang ni Lando sa nayon, magkahawak kamay, naglalaho sa usok ng umaga, hindi alam na ang kanilang likod ay magpakailanman. Nagsimulang magbago si Lando. Tuwing umaga pagkagising niya ay may naririnig siyang yabag sa di kalayuan kahit walang dumadating. Sinasalamin ng kanyang mga mata ang liwanag na parang mabangis na hayop. Natatakot siya sa sarili niya. At natatakot siya sa gabi. May nakikita ako sa salamin mata ko, kuko, nagiging hindi tao. Tumugon si Omer. Hindi, apo. Ako ang napili. Dinala ni Omer si Lando sa lihim na bodega sa likod ng bahay. Ang mga kahoy na kompartamento ay naglalaman ng mga sinaunang anting-anting, ugat, asin, bawang, at isang bagay sa gitna, isang kwintas na may nakaukit na kuko ng itim na pusa sa bato, mutya ng kuko ng pusa. Ito ay isang sinaunang anting-anting, isang relic na ipinasa sa mga henerasyon, na ibinibigay lamang sa mga pinili ng tadhana na lumaban sa nilalang ng dilim. Ang mga aswang ay hindi lamang mga carnivore. Sila ay mga kaluluwang inaanod na tinanggihan ang liwanag na gumala sa kadiliman. Maaari silang mag-anyong tao, pusa, uwak o maging mga sanggol. Lahat ay mga shell. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay maaari silang umalis sa kanilang mga katawan, pumasok sa katawan ng tao, maubos ang puwersa ng buhay at bumalik sa kanilang mga Panginoon. Ang eksena ay nagiging katakot-takot na mga larawan, mga puting anino na dumadaos-dos sa mga dingding, maliliit na tawanan sa kalagitnaan ng gabi, isang taganayon na nakatayo sa gitna ng kalsada na may itim na mga mata. Lumuhod si Lando sa gitna ng bilog na asin.
Ipikit mo ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Ang boses ng matandang Omer ay umalingaw na parang isang mantra. Focus, huwag matakot-takot ang pinto para makapasok ang kadiliman. Nanginginig ang kamay ni Lando habang kinukuha niya ang kwintas. Ngunit habang isinusuot niya ito, bumibilis ang tibok ng puso niya at pagkatapos ay hindi pa rin nawawala. Isang mainit na alon ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang dibdib. Mula sa araw na yon, hindi na normal na tao si Lando. Ngunit hindi pa isang mandirigma. Siya ay isang espiritu na natututong kontrolin ang kanyang sariling mga instinct upang mabuhay. At si Omer, hindi lamang ang kanyang guro, kundi pati na rin ang pinakahuli sa mga lihim na tagapagtago ng milenyo. Bago masira ang lahat. Ilang araw lamang matapos matanggap ni Lando si Mucha, nagsimulang magbago ang ngayon. Ang gabi ay hindi na ang banayad na katahimikan ng kanayunan. Ngunit isang bitat. Isang walang laman na naghihintay sa susunod na pagkawala. Puting anino si gabi at alamat de nakakadusa ng lupa. Ikinuwento ni Bentong, ang matalik na kaibigan ni Lando, na nakakita ng puting anino na lumipad sa bubong sa kalagitnaan ng gabi. Isang matandang babae sa nayon ang nakarinig ng isang sanggol na umiiyak mula sa puno ng saging, kahit na walang tao. Pre, may aswang sa baryo natin. Ramdam ko to. Nagsisimulang makadama si Lando ng mga frequency na hindi naririnig ng mga tainga ng tao, mga sirang bulong sa gabi, humihina sa mga lugar na walang tao. Hinala mula sa Elie dapat magprotektahan. Lumaganap ang takot. Humingi ng tulong ang mga taga-nayon sa mga albularyo. Ngunit nang makita nila si Lando sa kanyang anting-anting, tumahimik sila sa katumalikod. Walang dapat makialam. Lalo na yang may suot ng mucha, baka siya pa ang dahilan ng lahat. Umiling ang punong albularyo, ayaw tumulong. Sila ay naghihinala, naninibugho at natatakot. Para sa kanila, si Mucha ay isang bagay na dapat lamang ay kabilang sa napili sa angkan ng mga albularyo, hindi isang ulila tulad ni Lando. Sa gitna ng bulwagan ng nayon, habang ang mga taga-nayon ay nagpapanik, nagtatalo kung sino ang magpoprotekta sa kanila, humakbang si Lando mula sa karamihan. Sumilay sa kanyang mga mata ang determinasyon. Humigpit ang kamay niya sa Mucha. Kung patuloy tayong magdududa sa isa't isa, sino pa ang lalaban para sa baryong ito? Wala akong lahing albularyo. Wala akong yaman. Pero pinili ko. At ngayong gabi kung wala kayong lakas ng loob, ako ang mauuna. Nakaka-tense ang eksena. Nagbubulungan ang mga tao. May mga boses ng protesta, mga boses ng suporta. Isang matandang lalaki ang tumayo. Kung di natin siya pagkakatiwalaan, mabuti pa tayong lumubog sa lahat. Taas yan, elite kamay, resistance group, ilay isinilang. Unti-unting nagtaas ng kamay. Bentong, Tulong, Aling Ignan, at maging ang mga nag-alinlangan. Nagsanib puwersa sila sa paggawa ng relo sa gabi, gamit ang asin, bawang, at pilak na kutsilyo sa paligid ng nayon. Sinanay sila ni Lando na kilalanin ang mga palatandaan ng aswang, ipagtanggol ang sarili, at pakinggan ang mga tunog na hindi naririnig ng mga ordinaryong tao. Sa kaguluhan at kadiliman minsan, hindi kailangan ng mga tao ng tagapagligtas. Ngunit isang taong naglakas loob na tumayo muna. Sa pagtatapos ng episode, nang isipin ng lahat na ito ay tahimik, isang hiyawan ang umalingaw mula sa malalim na kagubatan. Isang taga-nayon ang nawawala. Dugo na lang ang natira. At sa trunk ng puno isang scratch mark na tumugma sa claw marks ni Lando. Kung ganito rin ang Mucha ko, ilang aswang pa kaya ang may Mucha? Nang gabing iyon walang buwan. Tumigil ang ihip ng hangin. Tumigil sa pagtahol ang mga aso. Tumigil sa pagtilaok ang mga tandang. Isang bagay lang ang malinaw na naroroon, ang amoy ng dugo. Yan ang hitsura ng demonyong aswang. Mula sa gilid ng kagubatan,
Lumitaw ang isang nilalang na parang ipinanganak mula sa lupa mismo. Walang ordinaryong aswang. Itay ko raw ang pinuno ng lahat ng aswang pero hindi ko pa nakikita ang halimaw na ganito. Malaki ang katawan nito, nakakurba ang likod na parang karit, namumula ang mga mata, mahaba ang dila na parang ahas, matutulis ang mga kuko nito para makahiwa ng mga bato. Natuyo ang mga puno habang naglalakad. Ang lupa sa ilalim ng mga paa nito ay naging itim na puti. Ito ay hindi na isang mangangaso ng mga tao, ngunit isang demonyo sa pagkukunwari ng alamat, demonyong aswang. Nagising Benny kapangyarihan na Lando. Nakaharap si Lando, walang espada, walang baril. Kuko lang, mata at ang kumikinang na mutya. Pumikit si Lando, ramdam. Nang buksan niya ang mga ito, naging emerald yellow ang kanyang mga mata, cat's eyes. Binawi ng kanyang mga kamay ang kanilang mga kuko, matalim na parang talim. At ang kanyang mga hakbang mabilis na parang hangin, kasing liwanag ng buhangin. Siya lang, makitid na pag-iwas sa mga kuko ng demon aswang. Ang unang suntok ay hindi sinadya upang patayin, ngunit upang suriin. Tao pa rin siya at iyon ang kanyang kahinaan. Binuhay niya ni Eli taktikang bayan. Mula sa malayo, naghagis si Aling Ignan ng mga supot ng asin, suka, at nasusunog na bawang na tatakpan ng puting usok ang lupa. Si Bentong at ang mga taga-nayon ay naghagis ng mga pilak na kutsilyo, nagkalat na abo mula sa sinaunang dambana. Napasigaw si Aswang nang dumampi ang puting usok sa balat nito. Ngunit hindi ito tumigil. Sinugod nito si Lando, hindi para maglaro sa pagkakataong ito, kundi para pumatay. Iyan ay digmaan ng isip Benny panghuling pagpili. Nauntog si Lando sa puno. Umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, tiningnan niya ang kanyang sarili, may galos, nagdududa. Hindi ako mandirigma. Isa lang akong bata na iniwan. Nag-etyo si Omer sa kanyang isipan. Apo, hindi ka pinili ng mutya dahil malakas ka. Pinili ka kasi may puso kang lumalaban para sa iba. Umungol si Lando, isinuot muli ang kwintas. Sa pagkakataong ito, nang walang pag-aalinlangan. Sumabog ang kapangyarihan. Ang kanyang likod ay natatakpan ng mate na itim na balahibo, ang kanyang mga kuko ay doble ang haba, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag sa dilim. Siya long forward, iniiwasan ang bawat suntok, pagkatapos ay saksak ang kanyang mga kuko diretsyo sa dibdib ng demonyo. Pero tumayo ito. Hindi sapat ang lakas. Kailangan mong tamaan ang diwa nito. Naalala niya ang sinabi ni Omer, ang espiritu ng aswang ay nakatago sa noo, sa pagitan ng mga mata. Ginawa ni Lando ang kanyang huling paglukso, tulad ng isang puting panther, tinusok ang noo ng demonyo gamit ang parehong mga kuko at kalooban. Katahimikan. Muling umihip ang hangin. Ang demonyong aswang ay bumagsak. Lumiwanag ang buong kagubatan. Nagkalat ang natitirang mga demonyo. Mapayapa ang nayon. Walang nawalan ng ibang minamahal. Wala nang puting anino sa gabi. Hindi na natakot ang mga tao. Dahil may pangalan silang pinaniniwalaan. Lando, tagapagtanggol ng bayan. Si Omer nang hina na pangiti. Apo, tapos na ang laban ko. Sa'yo na ang susunod. Nagsindi ng kandila si Lando sa harap ng maliit na bahay. Sa likuran niya, muling itinatayo ng mga taga-nayon ang lahat. Nakasabit si Mutya sa kanyang lig, ang liwanag ay malambot na parang pusong tumitibok pa rin. May mga laban na walang nakikita. May mga bayani na ang mga pangalan ay walang nakakaalala. Ngunit sila ang dahilan kung bakit ang maliliit na nayon may madaling araw pa rin.